minuto. Magpakilala, go ahead. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid, mga kababayan. Binabati ko kayo ng magandang gabi sa mga nandito at sa mga makakapanood ng video na ito. Salamat sa Diyos. Ayan, maraming salamat, Brother Mario. Ngayon po, dadako tayo sa ating negative. Brother MT, go ahead. Magandang gabi at sa ibang bansa naman ay magandang umaga sa maaabot ng amin pong pag-uusap mga kaibigan. And then thank you sa Panginoon at sa ating sa ating moderator at sa mga nakikinig sa gabi pong ito. Tunghayan po ninyo ang amin pong pag-uusapan upang meron po kayong mapulot na kaalaman ukol sa amin pong pag-uusapan ayon sa banal na kasulatan. Magandang gabi sa inyo po lahat. Ayan, so ang ating magiging sit-up ay standard po tayo. 10 minutes for presentation, 7 minutes for cross-examination, same po sa rebuttal, 10 minutes presentation, and 7 minutes cross-examination, and 5 minutes conclusion, and 1 minute final remarks. So ayan po ang ating batayan. Ganon po ang magaganap sa moderator, ganon din po sa ipapataw ng moderator sa ating affirmative. Same din po sa ating negative. So ngayon, hindi na po natin patatagalin at tayo'y makinig sa magiging magandang talakayan. Brother Mario, meron ka pong 10 minuto upang itindig ang paksang iyong ilalahad. Go ahead. Okay, salamat po. Ako po ay tumatayo bilang affirmative at patutunayan ko na ang ikapu ay hindi nautos sa panahon ng Kristiyano. Alam niyo mga kababayan, yung ikapu kasi ay nakapaloob yan sa kautusan ng palatuntunan. At yung palatuntunan na yan mga kapatid, sa Kolosas ng 2:14, kasama ng ipinako sa krus. Ngayon mga kapatid, pagdating po sa New Testament, sa Bagong Tipan, sabi ng Biblia sa aklat ng Lucas ng 16:16, ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula noon, ipinangaral ang ebanghelyo ng Diyos at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Sabi ng Biblia, yung kautusan at ang mga propeta nanatili lang hanggang kay Juan. Yan. Pagdating sa panahon ni Juan, ipinangaral na ebanghelyo. Nung ipangaral ang ebanghelyo, sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo ng 28, ng 19 hanggang 20, sabi ng Panginoong Hesus sa mga apostol, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sabi ng Panginoong Hesus, ituro nyong ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Tanong, meron bang iniutos ang Panginoong Hesus na ang mga hentil ay mag-ikapu o mga Kristiyano? Wala po tayong mababasa niyan. Yan po ang una kong poste na itatayo. Kung magigiba niya at meron siyang sitas na mailalabas na ang Panginoong Hesukristo o ang mga apostol ay nagturo na ang mga hentil ay kailangan din magbigay ng ikapu, verbatim. Ngayon mga kapatid, ano ba ang utos ng Panginoong Hesus sa mga apostol na ipapangaral sa ating mga hentil sa ating panahon? Ikapu ba? Hindi. Ganito po ang ating mababasa sa 2 Korinto ng 8 ng 11 hanggang 12. Ganito po ang sabi. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang mga bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Yan po ang utos ng ating Panginoong Hesus binigay sa apostol. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Tanong, meron pa bang utos ng ikapu sa New Testament para sa mga hentil? Wala. Ano pa ang utos ng Panginoon na ibinigay sa mga apostol para gawin at ganapin nating mga hentil patungkol sa pagbibigay? Ganito po ang ating mababasa sa Roma ng 12 ng 8. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Yan po ang sabi ng Biblia, magbigay kayo ng buong puso.
Hindi sinabing magbigay kayo ng ika-10 o ika-10. Wala po tayong mababasang ganyan. Ngayon mga kapatid, no, sabi sa ikalawang Korinto ng ating Apostol Pablo sa 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yung pagbibigay daw, sabi ng Apostol Pablo, magbigay ayon sa kanyang pasya. Hindi sinabing magbigay ng ika-10. Wala tayong mababasa niyan. Na ang mga hentil, inuutusan ng mga apostol o sa kanilang sulat verbatim na magbigay kayo ng ika-10, kayong mga hentil. Yan ang unang poste na kailangan niyang gibain. Ngayon mga kapatid, no, ano ang kinalulugdan ng Panginoon sa panahon ng Kristiyano patungkol sa pagbibigay? Ika-10 ba? Hindi. Ganito ang sabi sa Hebreo ng 13:16. Datapot ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag niyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ang turo pala ng mga apostol na nanggaling kay Kristo na gaganapin na ituro sa ating mga hentil lahat ng mga bagay na iniutos niya, walang ika-10. Ang utos, ang paggawa ng mabuti at yung pag-aabuloy, huwag niyong kalimutan, sabi ng apostol. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Kaya sa ating panahon, hindi na po angkop sa ating mga Kristiyano o mga hentil yung pagbibigay ng ika-10. Kasi wala po tayong mababasa, verbatim, na ang mga apostol mismo nagsabi sa kanilang sulat na kayong mga hentil ay mag-ika-10 tulad ng mga Israelita. Yan kapatid, no? Wala po tayong mababasa niyan. Yan po ang isang poste na itinatayo ko kung kaya niyang gibain. Ngayon mga kapatid, no? Sabi sa aklat ng awit ng 51:17, ang hain sa Diyos ay isang bagbag na loob. Isang bagbag na may pusong pagsisisi, o Diyos ay hindi mawawalang kabuluhan. Sa panahon pala, pusong may pagsisisi, hindi wawalang kabuluhan ng Diyos. Yung ika-10, sabi ng Lucas ng 16:16, ang kautusan at ang mga propeta na natili lang hanggang kay Juan. Mula noon, pinangaral na ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At ang bawat tao doon, sabi ng Biblia, pumapasok at nagpipilit. Bakit natapos ang kautusan? Alam nyo kung bakit, mga kapatid? Galatians 3:23. Sapagkat ang kautusan, hanggang 24, sapagkat ang kautusan, ang siyang naging tagapagturo natin hanggang sa ihatid tayo kay Kristo. Pagdating kay Kristo, natapos na kautusan. Bakit? Hanggang kay Juan lang na natili ang kautusan. Kaya pagdating sa panahon ni Apostol Pablo, sa Galatia 5:18, ganito po ang ating mababasa, sabi niya sa mga taga-Galatia, datapot kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, ay wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Yan. Pag pinapatnubayan ka na ng Espiritu sa ating panahon, may Espiritu ka na ni Kristo, wala na kayo sa ilalim ng kautusan, sabi ni Pablo. Bakit? Anong kautusan yon? Yung wala na tayo. Roma 7:6. Yamang tayo'y nangamatay doon sa nakatali sa atin. Ano pat doon? Ano pat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa dating sulat. Yan. Naglilingkod na raw tayo, sabi ng apostol, sa panibagong espiritu. Hindi na sa dating sulat. Yung ika-10 ba dating sulat? Dating sulat. Hindi na tayo naglilingkod dyan ngayon, sabi ni Pablo. Kaya naman, tama-tama ang sabi ng Biblia sa Hebreo ng 7:12, nang palitan niya ang pagkasaserdote, ay kinakailangan na rin palitan ang kautusan. Ang nakapagtataka, maraming mga tagapagturo ngayon, nagpapalaki ng kanilang mga tiyan. Mahalagang-mahalaga ang ika-10. Bakit? Sabi ng Biblia, sa Pilipos 3:19, ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan
na ang kanilang dinodyos ay ang kanilang tiyan at ang kanilang kahihiyan ay nasa kanilang kapurihan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Meron palang mga tao, dinodyos yung kanilang mga tiyan. Magugutom si pastor, kailangan ng ikapu. Kaya naman, sabi sa Mateo 8:30, ito sabi ng Biblia, may kawan ng mga baboy ang nanginginain sa hindi kayo kinaroroonan nila. Yan. Meron kasing mga matatakaw na mga ngaral. May kawan ng mga baboy ang nanginginain. Bakit? Nagpapalaki ng mga tiyan eh. Kaya sabi ng Apostol Pablo sa Roma 16:18, sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon natin. Bakit? Kundi sa kanilang mga sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananalita at maiinam na talumpati, ano pat dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Meron palang mga tao, naglilingkod para sa kanilang mga sariling tiyan. Tanong, sino ba ang nangangailangan ng ikapo? Si pastor ba o yung Diyos? Siyempre si pastor. Magugutom si pastor. Sabi ng Diyos, awit na 50 ng 12, kung ako'y magutom, kailanman ay hindi ko sasaysayin sa inyo, sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. Yan. Hindi pala yung Diyos nangangailangan ng pera para sa kanyang sarili. Si pastor pala ang magugutom. Kaya pala yung ikapo, pinaglalaban nila. Tama sabi ng Mateo ng 8:30, may kawan ng mga baboy ang nanginginain sa di kalayuan sa kinaroroonan nila. Yan, may kawan ng mga baboy. Bakit? Oo nga, ang mga aso ay matakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor na hindi na nagkakaunawa. Sila'y nagsalikong lahat sa kanilang sariling daan. Time. Na mula sa lahat ng dako. Time na. Nga ba pa sayang. Salamat. Sige lang. Itindig mo maya sa rebuttal. Ayun. So maraming salamat, Brother Mario. Ngayon po ay sa ating pagpapatuloy ay bibigyan po natin ng 7 minuto sa pagtatanong ang ating negative. Brother MT, handa na po ba kayo? Yes po, handa na. Go ahead, bro. So, ito po ang una kong tanong. Kapag lumabas ba sa bibig ni Kristo, dapat sundin o dapat labagin? Categorical question. Dapat sundin o labagin? Dapat sundin. Kaya nga utos niya, wala nang ikapu para sa mga hentil. Di siya nag-utos na mag-ikapu pa mga hentil. Ang utos niya, magbigay ayon sa makakaya. Magbigay ng buong puso at pasya ng puso. Dapat sundin, pero hindi lahat susundin mo. Next question. Sunod na tanong. Dahil sabi mo, dapat sundin ang lumabas sa bibig ni Kristo. Sabi ni Kristo sa Matthew 23 verse 23, dapat nga kayong mag-ikapo. Dapat sundin o dapat labagin? Categorical question. Objection, moderator. Yes, bro. Sabi ko, dapat sundin, pero hindi lahat. Hindi niya yata narinig. Wait lang. Yeah. Nakuha ko, Brother Mario, na dapat sundin pero hindi lahat. Wait lang, Brother Mario. Wait lang, guys. Once na nagko-complain kayo, focus tayo doon. Huwag kayong interrupt or tumawa. And focus tayo sa magwa-warning po ako, even kay Brother MT. Mamaya, once na nag-question po kayo kay Brother Mario, wala pong pahabol na tawa. Okay? So, ayun, unawaan ko, Brother Mario, na sabi mo lahat ng lumabas ay pwede sundin pero hindi lahat. Okay? So, dito tayo sa counter-objection. Brother MT. Counter-objection po. Sinundan ko po ang aking question. Ang una kong question, kinonfirm ni Mario. Ngayon, nag-follow up question ako. As a premise, ginamit ko kanyang sagot. Nasabi niya, dapat sundin ang sinabi ni Kristo. Ginamit ko ang sinabi ni Kristo sa Matthew 23 verse 23. Kailangan sagutin niya po ang categorical question. Okay, so bali ang inano mo, bro, ay bali ang counter-complain mo ay yung categorical na gusto mong ipatupad sa kanya. So, Yes po. Ako po bilang moderator ninyo, always mag-abide talaga ako sa rules. Kung categorical po, must be answered categorical. So ngayon, yung objection mo, Brother Mario, denied po sa ngayon. No? So,
ang gagawin, ang moderator, ipapaulit ko po yung tanong Okay. kay Brother MT, then ipapasagot po natin sa iyo. Hmm. Brother MT, paulit po ng question. Doon tayo sa sinabi mong dapat sundin ang lumabas o sinabi ni Kristo sa kanyang bibig. Sinabi ni Kristo sa Matthew 23 verse 23, dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo. Dapat sundin o dapat labagin? Sagot ko, dapat sundin ng mga Israelita dahil para sa kanila utos, hindi para sa mga hentil. Kaya nga sagot ko kaganina, dapat sundin pero hindi lahat. Kasi may utos sa mga hentil, merong kautusan para sa mga Israelita. Yan, di mo yan maintindihan eh. Next question, please. Sunod na tanong, dahil dapat palang sundin yung dapat ngang magbigay ng ikapo. Itong teaching ni Kristo, para sa mga Kristiyano o hindi para sa mga Kristiyano? Hindi para sa mga Kristiyano yan, para sa mga Israelita yan, kasi para talaga sa kanila utos, kaya hindi sila sinaway ni Kristo sa Mateo 23 ng 23. Kasi ang utos ng ikapo, para talaga sa mga Israelita, Malakis ng 4:4. At wala kang mababasang para sa hentil. Pag may nabasa ka, talo na ako. Pag wala kang nabasa, talo ka na. Next question, please. Sunod na tanong. Dahil sabi mo, hindi dapat sundin ang sinabi ni Kristo para sa mga Kristiyano. Itong teaching na ito, hindi ito para sa mga Kristiyano. Tama bang hindi kayo sumusunod sa Matthew 23 verse 23? Tama o mali? Tama, kasi utos yun para sa Israelita, hindi para sa mga hentil. Kaya nga sabi ko sa'yo, kung may mabasa kang mag-ikapo mga hentil, utos ni Kristo, talo na ako. Pag wala kang nabasa, talo ka na. Sunod na tanong, Next verbatim, pwede ka bang magpakita na nakasulat na hindi utos ang pag-iikapo para sa mga Kristiyano? Verbatim, pwede ka ba magpakita? Yes, aral sa Espiritu, verbatim. Objection, Mr. Moderator, pwede ba siya magpakita? Yes. Hindi ako Moderator's nagpapa-explain. Pwede ba siya magpakita? Moderator's time. Ganito siya. Bali, ang objection mo, Brother MT, ay pwede siya magpakita. Ayan. Yes po, Counter objection, Bro Mario. Yes, pero uunawain niya lang. Okay po, sabi ng ganito Biblia, po. Moderator's time. merong pangayag sa Moderator's time, Bro Espiritu Mario. ng Korinto 2:10. Di Bro pa ako Mario. nag-objection. Wait lang. Moderator's time. No. Ganito. Ganito, Bro Mario. Once na nag-objection ka, bro, direct po tayo doon sa counter complaint nung isa. Bali ko, tanggalin natin yung explanation doon sa parang pinapaliwanag mo ng argument mo ba. So tanggalin natin yon. So focus tayo sa complaint. So ngayon, sagot mo ay yes naman. Okay, bibigyan kita, bro, ng 20 seconds para ipakita, bro. At kasama yung pagsagot mo. Go. Okay, ang sagot ko, Roma 7 ng 6, tsaka Lucas 16:16. Sabi diyan, datapot ngayon tayo nangaligtas na sa kautusan, yamang tayo nangamatay na doon sa nakatali sa atin. Ano pat nagsisipaglingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa dating sulat. Ang ikapo, dating sulat eh. Hindi na tayo dyan naglilingkod. Kaya sabi Next question, please. Sunod na tanong. Alam mo ba na doon sa binasa mong Roma ay walang mabasa na hindi na dapat tayo mag-ikapo verbatim? Alam mo o hindi mo alam? Sagot ko, may mababasa nga. Objection. Alam niya o Moderator's hindi time. niya alam? Bali yung objection categorical, may pinagpipilian alam o hindi alam. Counter objection, bro, Mario. May counter objection ka, bro. None of the above ako, mali yung categorical Okay, niya. Mali yung categorical Next niya. question, please. Proceed to the next question. Next question. Sunod na tanong. Tama ba na wala kang naipakita verbatim na hindi na dapat tayo mag-ikapong mga Kristiyano? Tama yun o mali? Mali, may naipakita ko. Ayan nga, linaw, Roma 7 ng 6. Di na tayo naglilingkod sa dating sulat. Di na tayo doon naglilingkod, sabi ni Pablo. Kaya sabi sa Lucas ng 16:16, yung kautusan na natili lang hanggang kay Juan. Wala nang ikapo. Kaya ilabas mo kung may mababasa, inutusan mga hentil. Talo na ako. Pag wala Next kang question, nailabas, please. talo ka. Sunod na tanong. Dahil sabi mo, mali pala na wala kang maipakita. Tama ba yung sagot mo o mali yung sagot mo? Categorical question. Objection ako, moderator. I-clarify nga. Kasi Yes, ano objection? I-clarify Okay. nga kasi yung boses niya, So, ganito. ang Yeah. bilis. Mahirap Bro Mario, intindihin. second. Moderator's time na po. So, ganito, brother MT, ang request yun. Request ni Brother Mario, i-clarify mo ba yung question mo or hindi na? Ika-clarify ko po. Okay, go ahead.
Okay. Sabi niya po kasi kanina, mali daw di umano na wala siyang maipakita verbatim. Tama ba yung sagot na mali, wala siyang maipakita? Tama yun o mali yung sagot niya? Objection ako, moderator. Ano, Wala no. ko sinabi. Wait, moderator's time. Ayon Ah. po sa rules natin. Bagong tanong to. Bawat Objection ako. yeah, wait lang. Bawat question, isa lang po ang objection, then counter objection. So dahil nag-object na kayo kanina, so proceed pa rin tayo po doon sa categorical ayon sa rules. Bra, Pag bag, categorical ang tanong ko, question. bagong Yeah, tanong wait lang. Pag categorical po must be abide to the categorical question. So MT, paulit ng question, bro. Uulitin ko po ang tanong, Mr. Mario ng MCGI. Sabi mo kanina, mali pala na wala kang maipakita verbatim na hindi na dapat tayo mag-ikapong mga Kristiyano. Tama ba yung sagot mo na mali? Tama yun o mali? Mali. Ang sinagot kong mali, ikaw. Meron akong naipakita, verbatim. Yan nga, Roma 7 ng 6. Kaya nga hinahanap ko sa'yo, maglabas ka ng sitas na ang Kristo o apostol nag-utos na mag-ikapu mga hentil. Pag nailabas mo, talo na ako. Pag wala kang nailabas, talo Next ka na. question, please. Ikaw ang mali. Sunod na tanong. Dahil sabi mo, mali pala na wala kang maipakita, sabi mo, mali yon according sa'yo, no? Sunod na tanong ito, itong Ochi ala Dikata, saang verse ito makikita? Objection, moderator. Moderator's time, wala mo na mag-interrupt, bro Mario. Hindi mo nagtawa warningan, bro, ha. Bali sa rules natin kanina, bro, kahit mali yung construction ng tanong niya, patapusin lang natin. Then tapos yung question niya, doon kayo mag-object, bro, ha. Okay, para makuha natin kung paano natin yan ma-identify kung invalid or valid. Okay, MT, paulit. Okay, no? Sagot niya po yun ibig sabihin, premise to ibig sabihin, mali yung sagot mo, mali na naman yung sagot mo. Eto, base yun sa sagot mo. Sabi mo, mali na wala kang maipakita verbatim na dapat hindi na tayo mag-iikapong mga Kristiyano. Sunod kong tanong, itong Uchi ala Dikata, saang verse ito mabasa? Objection, moderator. Apo. Sabi niya, mali daw na wala akong maipakita. May binasa nga ako Siya ang mali, sabi ko. Huwag niya akong paratangan. Pambira, Okay. Ikaw ang mali, sabi ko. So, wait lang. So, bali, nakuha ko ang objection ni Brother Mario ay... May nabasa ako Sabi Wait mo, lang, walang bro binasa. Mario. Wait lang, bro. So, bali, ang objection ni Brother Mario ay na-strawman siya doon sa pag-conclude mo ng question, Brother MT. So, ngayon po, anong counter objection mo, bro MT? Counter objection ko po, yun po ay sinagot niya, confirmatory. Confirmatory, hindi niya pwedeng tanggihan. So, ibig sabihin, hindi niya inassume na merong kuno, na sinabi niyang mali. Okay. Inassume niya yan Okay, so ganito siya. Bali, ang hatol ng moderator nyo, tandaan po natin, always abide pong moderator sa rules. Kung categorical siya, must be answered categorical. Halimbawa, kung strawman siya or hindi, yung question niya, Brother Mario, I suggest, meron tayong rules na none of the above, no, or hindi sasagutin. Pero, kahit fallacy man siya o hindi fallacy ang question, bilang inyong moderator, nasa rules pa rin po ako. Nasa categorical. Okay, so, Brother Mario, iko-confirm ko lang, bro, magne-next question ba tayo or sasagutin mo yung tanong niya? Sasagot ako. Ano yung so- clarify? So, ganito, bro Mario. So, ganito, dahil sasagot ka, bro, ipapaulit ko yung question, bro Mario, na categorical niya. Okay, MT, ulitin mo po yung question, then ipasagot natin. Sunod Okay. ang tanong, itong word na Uchi ala Dikata, saang verse ito mabasa? Objection ako, moderator. Wala akong Moderator's nilasa. time. Moderator's time. Ganito, moderator's time. Ganito po, every question, one counter objection, then one counter objection. So, naka-object na kayo, hindi ko po tatanggapin yung pangalawang objection ninyo. So ganito po, I suggest na meron po tayong none of the above. Okay. Okay, sasagot ako. Wait Okay. lang, ipaulit ko lang ang question, bro Mario. Ipaulit ko lang para connected. Wait lang. Moderator's time muna. Ano muna natin? Ipaulit natin ang question para connected, Brother MT. Ulitin Okay. mo po yung question. Magbigay siya sa akin ng isang verse na dapat mabasa yung Uchi ala Dikata. Okay, sasagot ako, moderator, Ang sagot ko, Greek din, para ewan ko kung Objection, Mr. Moderator. Hindi yan ang
tanong ko, hindi ko tinatanong. Moderator's time. Sumagot. Moderator's time muna. Isa lang po yung objection, di ko natatanggapin. Pasagutin natin si Bro Mario. Anything goes, basta sasagot siya. Go. Dahil gumamit ka ng Greek din ang sagot ko sa'yo. Diskolo na si Kano nagkatalabes ako makian soputin aliteya. Bala ka kung ano maintindihan mo yan. Huwag kang tatanong ng Greek kung hindi ka rin marunong sa Greek. Hindi ko tinatanong ang word na yan. Premise. Moderator's time po muna. Wait lang. Sumagot So, ako. ganito, moderator's time. No. Warningan ko kayong dalawa. Isang warning for Bro Mario and isa ding warning for Brother MT. Okay, so ganito. Ganito guys. Ganito. Halimbawa, mag-question ikaw, Brother MT, alin, saan, sino, kanino, ano. Ang tawag yan ay open-ended na question. So, kung sumagot mo na sino, ang tinatanong mo ay si Jollibee, ang sagot niya ay si McDo, tatanggapin ko pa rin yun as valid. Kasi po, sumagot siya doon. Unless na hindi niya sinagot yung tanong mo direct, so doon ako siguro magwa-warning. Kaya ang hatol ng moderator, next question. Next question. Hindi ko tinatanong yung kanyang binasang Greek word. Ang Greek word na tinatanong ko, uchi ala dikata. Saang verse mabasa yon? Okay, sasagot Saan? ako. Yun nga ang sagot ko Diskolo na si Kano Objection, Mr. Moderator. Saang Okay, verse? anong objection? Saang Anong verse? objection? Saang verse? Okay, ganito. Intindi rin ng Greek. Moderator's time. Ganito. Bali ang question ni Brother MT saang verse. So ganito ang hiningi niya, kailangan magbigay. Wait lang. Wait lang. By kati. Moderator's time po muna, Bro Mario. By, ayun tuloy, nawala na tayo. Huwag kayong magsabay once na may moderator's time po. Ibigay nyo na sa akin yung pagkakataon. So bali ang ino-object ni Brother MT by kategory o kategorya saan. So magbigay po kayo ng talata, Bro Mario. So ngayon po, anong counter objection mo? Wait lang. Anong counter objection? Ang counter ko, sumagot ako. Kumanong siya ng Greek, sumagot ako ng Greek. Problema niya kung di niya maintindihan. Ate ganito, Bro Mario. Problema niya na Ayan. yun. Bro Mario, ganito po muna, bro. Kung di siya Bro Mario. Makinig kayo sa moderator. Ayan. Tingilin ko kayo tag-100 mamaya. So ganito. Ganito ang gagawin natin. Bro Mario, bali ang tanong niya saan. So, magbigay wait lang. Gusto ko marinig muna yung talata, bro. Bahala ka na doon sa paliwanag mo kasi yan ang hiling. Magbigay lang kayo ng talata, kahit anong talata. Okay, Bro Mario, saan daw po talata? Go. Ang sagot ko sa kanya yung Greek din. Pero yung talata hindi ko naman No. Bro Mario. Bali ang question na, bro, saan daw talata? Wala tayo, hindi po bilang moderator nyo, hindi po ako mag-ano sa inyo, basta magbigay lang kayo ng talata. Or, kung wala naman kayong maibigay na talata, ayon po sa tanong niya, meron tayo none of the above na roles. Okay? So, pakiulit MT ng question mo, saan daw? Pakiulit. Malinaw na malinaw po ang tanong ko, mga kapatid, saang verse po mababasa yung word na uchi ala dikata? Saan daw? Walang categorical yan, sasagot ako Ang sagot ko diyan, hindi ko maintindihan yung Greek niya. Parang wala sa Greek yung sinasabi niya. Bro Mario, saan daw po, bro? Saang talata? Magbigay lang kayo ng talata. Or wala kayo, bro. Wait lang. Greek niya Parang wala So, ito. Sige, Okay. So, wait lang. Okay. So, ngayon, ang desisyon ng moderator, next question tayo. Hindi daw maintindihan ang Greek. Next question. Sunod na tanong. No. That is moderator's decision. Next question. Sunod pong tanong, Mr. Mario. Ginamit mo ang Colossians chapter 2 verse 14. Ang binlatid out doon ay handwritings. Saang verse doon sa Old Testament na gumamit ang Diyos nang inutos niya ang pag-iikapo, gumamit siya ng hand or ng papel. Saang verse? Galatia 1:12 si Pablo. Objection sa Old Testament ang tinatanong ko, hindi ko nagtatanong ng Galatia. Moderator's time. No. Bro Mario, I give you second warning. Sorry. Okay, anong objection, Brother MT? Ang objection ko, ang tinatanong ko, ang premise ko ay ang Colossians chapter 2 verse 14 na ang sabi niya, na blotted out daw yung kautusan ng pag-iikapo. Ngayon, sa ang verse sa Old Testament, nang mag-utos ang Diyos, gumamit siya ng handwritings o ng papel. Okay. Gumamit siya ng papel. So, ito. Saang verse? Okay. Nakuha ko ang tanong mo balik. Saang talata sa Old Testament?
Okay, bigyan naman natin ng counter objection si Brother Mario. Brother Mario, go ahead. Ang counter ko, Mm. ang gumamit ng handwriting si Pablo, Galatia 1:12. Hindi si Okay. Kristo. Si Pablo inutusan Okay, eh. okay. Ang bira Okay. to. So, ang narinig po ng moderator, ang counter objection ni Bro Mario, nagbigay na daw siya ng talata. So, ito yung hatol ninyong moderator. So, Brother MT, ako po ay moderator, hindi po ako judge. So, ngayon, hayaan natin yung mga viewers natin mag-justify kung mali man yung talata o tama yung talata. So, ito po ang ating desisyon. Ang gusto ko lang marinig doon ay ang talata. Old Testament man yan o New Testament niya hinugot, kung ang pakahulugan niya sa New Testament ay Old Testament, igagrant ko po yon as valid yung kanyang question, ay yung kanyang answer. So, ang desisyon, Brother Mario, bibigyan kita ng 20 seconds para ipatuloy ang paliwanag. Bro Mario, go ahead. Okay, ang inutusan si Pablo mag-handwriting. Galatia 1:12, unang Korinto 14:37. Ayan, ang mga apostol lang sumulat. Si Kristo, ba't mo papasulatin? Kung di ka ba naman nag-aaral ng Biblia, gusto mo si Kristo susulat. Pambira ka naman, Next no? question. Next question, ang Bible, merong tinatawag na New Testament tsaka Old Testament. Ewan ko lang dyan sa Bible mo kung New Testament lang yan. Kaya ang tinatanong ko, tama ba na wala kang maibigay na sa Old Testament, gumamit ng papel ang Diyos para iutos yung pag-ikapo? Tama ba na wala kang maibigay o mali? Ano raw, clarify, ang gulo ng ano niya, moderator, hindi ko maintindihan. Hindi ko Okay, ganito, gusto ang request ni Brother Mario, Brother MT, pag-clarify ng question. So, nasa sayo pa rin ang desisyon, Brother MT, kung i-clarify mo o pasagutin natin. Okay, uulitin ko na lang, palitan na lang natin Okay, ang tanong, go. mas maganda, no? Ang sagot mo sa akin, Galatia 1:12, which is sa New Testament yan. Ang tanong ko ay sa Old Testament, kung anong talata sa Old Testament. Old Testament ba itong Galatia 1:12? Yes or no? Kaya nga sagot ko, Galatia 1:12, kasi mga apostol lang sumulat. At sa sulat nila, walang utos na mag-ikapu mga hentil. Pag may nabasa ka, talo na ako. Pag wala kang mabasa, talo ka na. Kanina pa eh. Time po. Time. So ayun, maraming salamat no sa unang presentasyon at unang pagtatanong kay Brother Mario. Ngayon naman ay dadako tayo no sa negative side upang pamalian no yung inilatag ng ating affirmative. Brother MT, Okay. magsimulang inyong oras kung kayo'y magsasalita na. Brother host, pabigay po ng time. Go ahead. Okay, maraming salamat mga kapatid. Klaro po sa tanungan na hindi masagot ng maayos ng ating kaibigan, yun pong aking mga tinatanong. Dinidenied as a fallacy, none of the above. Pero ang akin pong tanong, base sa mga sagot niya, ibig sabihin fallacy yung kanya mga sagot? Kayo na po ang mag-isip, mga kapatid. Kung yun ay fallacy ang kaisipan niya. Dahil kinukonfirm niya bawat tanong ko. Hindi niya maintindihan yung uchi ala dikata. Hindi ko tinatanong yung kanyang binabasang Greek word. Ang tinatanong ko ay yung nasa paksang uchi ala dikata. Nasa paksa yan eh, uchi ala dikata. Hindi niya kasi alam kung paano ilimbag papuntang Greek yung word na uchi ala dikata. Or yung word na na pinatutunayan niya. Hindi niya alam eh. Malinaw mga kapatid isang punto, no? Na nahihirapan na magbigay ng text kung saan mabasa ang uchi ala dikata. Walang verse. Pwede ba 'yon pag nagtanong ang teacher mo 1 + 1, sasagot ka ng 24 or 0, subtraction ang sinagot mo? Pwede ba 'yon? Dapat maging consistent tayo. Dito natin makikita na talagang walang maibigay, walang napatunayan. Ultimo siya, walang napatunayan. Ito, challenge ko sa iyo Ipakita mo verbatim dito sa screen. Kanina ko pa nire-request sa iyo at sa moderator na kinonfirm mo ang aking katanungan. Ipakita mo verbatim na hindi na dapat tayo mag-ikapong mga Kristiyano o mga Gentiles. Ipakita mo yan, walang labis, walang kulang. Tatanggapin kong talo na nga ako kung magpakita ka. Pero kung ibang salitang ipapakita mo, ikaw ang talo dahil wala kang naitayo.
dapat ang unang magpapakita ay yung nagtatayo. Kagaya ng isang bahay, no? Pag tinatayo mo, kailangan complete materials. Maipapakita mo na mag-iirik ka talaga ng bahay mo. Hindi yung magsasabi kang magtatayo ka ng bahay, wala kang materyales. Kita mo, wala kang maipakita. Malinaw po mga kapatid, Yun daw, Matthew 23 verse 23, teaching daw yun para sa mga Hudyo. Samantalang si Christ, itinanggi ng mga Hudyo eh. No? Ayaw nga ng mga Hudyo kay Christ. Alam mo, Mr. Mario, sabi ni Christ, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyo namang tularan. Sino itong inyong tularan? Itong word na inyong, tayo yung mga Kristiyano. Dininayed ni Mario na dapat labagin ang Matthew 23 verse 23. Para daw yun sa mga Hudyo. Oh, yan na, may nakuha na naman kayong bagong teaching na galing sa MCGI. Na una niyang sagot, dapat sundin ang sinabi ni Christ. Dapat sundin, itatak nyo sa kaisipan ninyo. Dapat sundin ang sinabi ni Christ o ang mga sinabi ni Christ. Itong Matthew 23 verse 23, sinabi ito ni Christ. Sabi niya, hindi dapat sundin. Para sa kanila. Kasi mga peking Kristiyano sila. Mga peking Kristiyano sila. Kami, mga Kristiyano, sinusunod namin ang sinabi ni Christ sa Matthew 23 verse 23. Sabi ni Christ, babasahin ho natin. Ito po, mga kapatid. Dito, talagang bagbag si Mario dito sa Matthew 23 or yung pinatutunayan ni Mario, bagbag sa Matthew 23 verse 23. Si Christ mismo nagsabi, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Kayong mga mapagkunwari, ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampaalsa. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo, pero wag naman ninyong kaligtaan gawin ang mga mas mahalagang utos. Sinabi ito ni Christ para by principles ng mga Kristiyano, i-a-applied nila sa kanilang mga sarili. Dahil ang guro ng mga Kristiyano ay si Kristo, walang iba. Hindi si Mario. Ang guro ng mga Kristiyano, si Kristo. Dito na ako kay Kristo, hindi kay Mario. No? Pambihirang tayo yan. Sa Colossians chapter 2, verse 14 na kanyang ginamit, nagbago ang ihip ng hangin ng tanungin ko. Saan sa Old Testament na gumamit ng papel ang Diyos para isulat doon yung kautusan ng pag-iikapo? Kasi sa Colossians chapter 2 verse 14, ang na-blotted out yung handwritings. Yung handwritings kung handwritings, gumamit ng papel. Saang verse sa Old Testament? Sumagot ng Galatia 1:12. Kailan pa naging Old Testament ang Galatia 1:12? Hindi makasagot. Patunay lang yan na hindi maitayo ang paksa, hindi maisagot, no? Marami pa tayong dapat itanong sa kanya, no? Marami. So, dito natin makikita na inconsistent ang katuruan ng ng MCGI, mga kapatid. Gumamit siya ng verse, Roma chapter 12 verse 8, 2 Corinthians chapter 8 verse 9 to 12, pero walang mabasa doon na hindi na dapat tayo magbigay ng ikapo. Sa lahat ng kanyang talatang ginamit, abuloy ang kanyang tinutukoy. Iba naman ang abuloy sa ikapo. Hindi niya alam yun. Kasi nga hindi niya pinag-aralan kung ano yung ikapo at abuloy. No? Nakabasa lang siya ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, akala niya na hindi na dapat mag-ikapo kasi nakabasa siya na dapat mag-abuloy ayon sa pasya ng puso. Maging si Kristo, mga minamahal, talagang sumunod si Kristo. Saan? Sa kautusan na nakasulat sa Old Testament. Sabi dito sa Matthew chapter 5 verse 17, kung si Kristo ang ating susundin, no? Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises. Kita mo ha? Isa sa kautusan sa panahon ni Moises ang pag-iikapo at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Pag sinabing tuparin, sinunod. Pag sinabi pala ng mama ni Mario na tuparin mo yan, Mario, hindi niya pala sinunod yon, nilabag niya. Si Kristo, sinunod niya yon. Kasi nga, siya ang pinakadakilang guro doon sa langit.
Maging dito sa lupa, siya ang pinakadakilang guro. Wala nang iba. Hindi alam ni Mario. Bakit po? Kasi nga, nakapokus siya doon sa abuloy. Ang nasa isip ng mga ito, abuloy. No? Abuloy ng abuloy. Kahit hindi naman naaayon sa kautusan ng Diyos. Pinabayaan ang pag-iikapo. Sabi nga doon sa Matthew 23 verse 23, huwag niyong pabayaan ang mga ito. Kahit magbigay ka ng ikapo, huwag mong pabayaan yung ibang mga bagay. Malinaw yun. No? Existido ang kautusan, sabi ni Mario kanina. Sabi ni Mario kanina, sabi niya dito, nangaligtas sa kautusan. Ang pinatutunayan niya, ang isa sa kautusan ay ang pag-iikapo. Hindi na dapat mag-ikapo, ay ibig sabihin wala ng kautusan. Ang sabi niya, nangaligtas sa kautusan. No? 1 John 2, 3 and 4, no? Malinaw na malinaw. Kung sino ang nakakakilala sa Diyos, sinusunod ang kanya mga utos. May utos ba ang Diyos na mag-ikapo? Yes! Yung Diyos siguro ni Mario, iba sa Diyos ng nasa banal na kasulatan. Ang Diyos ng mga Israelita, yun din ang Diyos ng mga Gentiles. Nakasulat yan sa New Testament. Ibig sabihin, pabago-bago ng isip yung Diyos mo. Nagkamali ang Diyos mo sa pag-utos sa panahon ng Old Testament. Tapos nagbago ang isip niya sa New Testament. Pabago-bago yung kanyang kaisipan. Ang sabi sa Santiago, kung ang tao ay may dalawang akala, hindi dapat siya dapat pakinggan. Hindi dapat siya sundin. Yung Kristo niya hindi dapat sundin kasi may dalawang akala. Ayan mga kapatid. So, Hebreos 7:12, walang kinalaman sa pag-iikapo ang Hebreos 7:12. Kahit mag-ubusan kami ng salin ng banal na kasulatan, kahit mag-ubusan kami, walang mabasa na ang inalis na kautusan sa Hebreos 7:12 ay ang tithes. Mag-aral ka muna ng Uchi Ala Dikata. Aralin mo muna yon bago ka magpatunay-tunay ko, no? Kapag hindi mo talaga binusisi ang pagpapatunay ng mga ito, talagang papasok sa kaisipan ng mga nakikinig na tama sila pero hanggang tama lang pala sa kanilang sariling kaisipan. Pero pag binusisi, napunta sa banal na kasulatan, hindi pala tunay. Lalabas na peke. No? Acts chapter 5 verse 29, no? Bago dapat tayo sumunod sa mga tao, sabi ng manunulat ng Acts, dapat sumunod muna tayo sa kautusan ng Diyos o sa kalooban ng Diyos. Roma chapter 3 verse 31, pinawawalang halaga ba natin ang kautusan? Hindi. Dahil sa ating pananampalataya, hindi. Pinagtitibay pa nga natin. Pinagtitibay. Pag sinabing pinagtibay, malinaw na malinaw yon na sinusunod nila. Paano magiging matibay ang isang kung wala na? Ang isang bagay. Yung relasyon nyo ba, pag wala na, mapagtitibay mo pa? Time na po, time. Ayan. Maraming salamat sa inyong presentation, Brother MT. Ngayon naman ay dadako tayo sa pagtatanong ng ating affirmative. Brother Mario, handa na po ba kayo, bro? Bro Mario, pa-unmute po. Handa na ako. Okay, Bro Mario. Go ahead. Okay, tanong. Ginamitan mo ako ng Greek kung anong sitas. Tanong ko rin sa'yo. Anong sitas mababasa? Saang sitas? Yung gotochooks. Matthew 23 verse 23. No, malinaw na malinaw 'yan. So, ang pinatutunayan ko, Matthew 23 verse 23, na dapat tayong mag-ikapo, sabi ni Kristo. Yung sinasabi mo, embentong salita 'yan. Kaya merong Next mababasa question. sa Matthew 23 sa Greek word. Okay, Next. yung gotochooks, sabi mo mababasa yan sa Mateo 23 ng 23. Yung gotochooks kasi, chooks tugo yun. Paninda yun ng manok. Sabi Objection, mo, Mr. Moderator. Kung chooks tugo pala yung tinutukoy Hoy, niya, hindi Greek word yun. Moderator's time. Ay, iwan ko sa yung dalawa. Wait lang ha, magwa-warning ako sa inyo. Jokes togo. Okay, so anong objection, bro? Ang objection Okay, ko po, Brother MT, go. binubuking ni Mario ang kanyang sarili na palacios pala ang kanyang tanong kasi yung kanyang tanong ay English pala, hindi pala Greek Wait word. lang. Okay, counter objection, Brother Mario. Tinanong ko siya kung saan mababasa yung chooks, yung gotochooks. Sabi niya, Mateo 23 daw. Di niya alam, chooks tugo yun. Niloloko ko lang siya. Sa 23 Okay. na mababasa. Okay. Wala So, ka lang sa Greek. Okay, next question tayo. Next question. Okay, tanong.
Yan bang Objection, mga Mr. panloloko? Moderator muna. Okay. Nagsa-side comment itong si Mario pag nag-ano. Wait lang, wala wait lang. kang Moderator's alam. time na. Moderator's time, Okay, ganito. okay, next question. Wait lang, moderator's time. Every question, there are one objection and counter objection. Brother Mario, paki-minimize lang po. Bawal po tayo mag ad home or side comments. Direct lang doon sa construction ng pagtatanong based argumento. Go ahead, next question. Okay, tanong, yan bang pangloloko mo na yan? Yan ba ay paninindigan mo? Palasi question, next question, palasi. Next question without explanation. Go ahead. Hindi makasagot. Tanong, yan bang mga sagot mong kasinungalingan? Dapat ba namin Objection, paniwalaan? Mr. Moderator, palasi Yes, an question. objection. Next question, please, without explanation. Ginamit mo yung Mateo 5 ng 17. Ano yung Kyrios-Simeo ng talata? Yun pong nakasulat na hindi dapat labagin ang kautusan o sinunod o tinupad ni Kristo. Yung nakasulat doon or sa law ni Moses. Yun po ang tinutukoy ng talata. Sunod pong tanong. Next Ano question. sa Tagalog yung Kyrios-Simeo? Pakiulit po ang tanong. Ano sa Tagalog yung Kyrios-Simeo? Yun pong nakasulat sa Matthew chapter 5 verse 17 na binasa ko kanina. Yun po yung sa Tagalog. Basahin mo lang ng tuwid. Yun po ang sagot. Okay. Next question. Ang Tagalog kasi ng Kyrios-Simeo, main point eh. Mali ka na naman. Okay. Objection, Ito, Mr. Moderator. I gave you one third warning, Brother Mario. Yes, anong objection? Lalong magigiba talaga yung paksa mo kasi tatanong ka nang wala sa paksa. Okay. Counter objection. Counter objection. Ito lang yung mga mali niyang sagot kasi nagmamagaling ka sa Greek. Warning. I gave you second warning, Brother MT. Okay, and 3 warning for Bro Mario. Bro Mario, bawasan ka ng 1 minuto mamaya during pagtatanong mo kay Brother MT. So ngayon, pakabait kayong dalawa, be professional. Then tawag na tayo dito. Pakiulit ng concern, Brother Mario. Okay, next question na ako. Tanong na? Tanong. Go ahead. Meron bang sinabi si Jesus sa bagong tipan na sinabi niya, kayong mga hentil, mag-ika po kayo. Yeah. Mag-ika po din kayo. Yes, according sa Matthew 23 verse 23, ito ay para sa mga Kristiyano. Hindi lang ito para sa mga Hudyo. Ito ay para sa mga Kristiyano. Sabi nga ni Kristo, ay ang halawa upang inyong magtularan. Wait lang. Ikaw na din mo warning. Pusin muna po ang kanyang sagot. Opo nga, ganito, di ba sa rules natin, nagko-construct ng tanong at nagko-construct ng kanyang sagot, ay patapusin po muna natin bago po tayo mag-objection if invalid or valid yung question. Okay, anong objection, Brother Mario? Ang objection ko, verbatim kasi mababasa. Na sinabi ng Diyos, mag-ika po kayong mga hentil, verbatim. May mababasa ba o walang mababasa? Okay, counter objection, Brother MT. Inagot ko na po na meron nga ning mababasa, bingi yata. Okay, warning, Brother MT. So may 3 ka na rin warning. Tulad na sinasabi ko, bawal tayo umatake direct, personal. So ngayon, ito. So, pakiulit ng tanong mo, Brother Mario. Okay, tanong ko, meron bang mababasa sa New Testament na sinabi ng Diyos, kinalulugdan ko ang mga hentil na nag-iika po, verbatim? Ano Yes po, Matthew 23 verse 23, meron yung apodikato hohidos mon. Malinaw po yung pagkakasabi ni Kristo, si Kristo ay Diyos, no? Maging sa paniniwala ng mga MCGI, sabi ni Kristo, dapat tayong mag-ika po. Malinaw yun eh. Sunod na tanong. Next question. Okay. Pag may nabasa ka ba na direkta sa Mateo 23:23 na sinasabi ng Diyos na kinalulugdan ko ang mga hentil na nag-iika po, verbatim, talo na ako. Pag wala kang showdown. Yes, mabasa. Objection, Mr. Moderator. Objection. Verbatim. Meron bang Yes. showdown dito? Meron bang showdown? Ganito. Pumasok siya. Wait lang. Moderator's time po muna. Moderator's time. Sa ating rules po ay wala pong showdown tayong binanggit. Pero, kung magkakasundo po kayo, ganito po ang mangyayari. No? Bayad siya. Kailangan mo. Moderator muna. Ganito po ang mangyayari. Kung mabasa man letra por letra o hindi man mabasa letra por letra, hayaan natin, iwanan natin sa mga viewers natin
ang humatol kung talo na siya o hindi ka talo, panalo ka o hindi ka panalo. Pero tapos na po ang debate. So ngayon, ang hamon ni Brother Mario, paulit Brother Mario, tatanggapin mo ba Brother MT yung challenge showdown ni Brother Mario? Yes, tatanggapin ko Okay, po. so- Sa Matthew 23 verse 23. Yung showdown na kung mabasa no ni Brother Mario na mag-iika po utos ni Kristo na mag-iika po ang mga hintil, Hindi no, yan ang talo tanong ko. na wait lang. Hindi yan ang tanong ko. Ito ang tanong ko, uulitin ko. Yung umokay siya. Nag-okay siya eh. Kaklarify ko. Okay, so ganito po. Moderator's time po muna, Brother Mario. I-construct mong mabuti yung question, tapos pagkatapos ma-construct ang question, ibigay mo na sa akin, tuldukan na natin. Wala Okay. na pong bawian, wala na pong pabago-bago. Okay. Dito po matutuldukan din, ipapatanggap natin kay Brother MT. Okay, Bro Mario, Okay. linisin mong mabuti. Go. Ang sinabi ko rito, verbatim baka makalimutan eh. Anong, meron bang mababasa sa 20 ng 23 na sinabi ng Diyos, kinaluluguran ko ang mga hentil? Yes, Na- meron nga pong mabasa. Yes. Wait lang. Nabasa, pag di niya nabasa, talo na siya. Okay. So ito daw meron daw mababasa verbatim na kinalulugdan no ni Kristo Oo, ang mga hentil, ang mga hintil na nag-iika po, verbatim, letra por letra. Meron daw. So ganito, Pag di niya nabasa, talo na siya. kung hindi daw mabasa, Bremte, talo ka na. Kung Yan ay mabasa mo, talo yan ay si Bro ano, Mario. yan ay showdown Tuldok. niya, Mr. Moderator, di ba? Apo, wait lang. Yan po ang mababasa, Tuldok. So ako Yes po, yan po ang magko-confirm ano, ngayon. ang kanyang Apo. ang kanyang showdown. Apo, Ngayon, wait lang. ito ang aking Moderator's counter time. showdown. Moderator's time muna. Wala na. Dinig niyo ba ako? Dinig niyo ba ako? Rinig. Nag-okay na siya. Okay, moderator. ganito. Wala pa Bro Mario. Makinig kayo sa aking pareho. Ayan, hindi ko ito itutuloy mamaya. Ito. Dahil po nag-agree na, yun ang ating narinig. Hindi pa siya Oo, nag-okay. agree na. Okay. Wait lang Bro Mario, hindi pa siya nag-okay. Ako nga, pinaulit ko nga, i-confirm ko kayo pareho. Okay, so dahil yun ang hamon ni Brother Mario, Bro MT, for the last time, i-confirm ko po sa'yo, tinatanggap mo ba yung challenge niya para mag-i-end na tayo dito? No? Tinatanggap ko po, pero may counter showdown. Kasi showdown yan eh, counter showdown. Wait lang muna. Ang first concern po ating sa Mario challenge niya, no? So, Mr. Moderator, Okay. mamaya, durog yan sa akin mamaya. Okay, Yung tawa-tawa na one yan. warning. Moderator's time. Moderator's time. One warning for Bro Mario. Pag hindi kayo dito makinig, ititigil ko na ang debate. Ipapatigil ko ang debate. Pag ayaw nyo pa makinig sa akin, isa pa pong warning, ititigil ko na ang debate. So ngayon, one warning for Brother Mario and one warning for Brother MT. Papatigil So, ko na to. Bro, wait lang. Umatras na Wait siya. lang. Wait lang. Ako, Tigil na. moderator's time. Ako po magde-decide. Wait lang. Hindi ko na yan itutuloy, moderator. Ganito Kasi muna. umatras na. Ako muna magsalita, Mario. Okay, ako muna magsalita, MT ha. So ganito ang mangyayari, isang warning kay Brother Mario, isang warning kay Brother MT. Pag magsalita pong moderator, pakinggan yung mabuti. Nandyan po sa rules po natin kanina at ako po ang may kapangyarihan mag-ruling ng ating rules. So ngayon, ang desisyon ni Brother Mario ay ititigil niya na po ang debate. Tigil na, umatras na eh. Wala na. Wait lang. Huwag kang magsalita na. Wait lang. Huwag kang magsalita ng umatras ako magsalita. So ganito po, ay ititigil na ni Bro Mario ang debate. So, Brother MT, ano po yung decision mo sa debating ito? MT, nakamute ka. Nakipag-showdown kasi siya, Mr. Moderator, which is wala sa rules. Meron sa rules na non-objective ang sagot. Mute ka muna, Mario. Mute ka muna, Mario. I-mute mo muna si Mario, please. Umatras ka pala. Admin, Oo, moderator. umatras ka. Mario, mute ka muna. And thank you.
Bro Mario, ganito, hindi na ikaw ang kausap ko, si MT muna ha. Okay, MT, anong desisyon mo? Ang desisyon ko po, Mr. Moderator, none of the above. Kasi wala naman sa rules ang showdown. So, kahit hindi ko sagutin o sagutin ko man, ang kanyang tanong, wala akong nalalabag na rules. Ginamit ko ang ikalawang rules, nasa rules natin, none of the above. Okay. So, ganito po, bali doon po sa shoot. Wait lang. Moderator's time na. Ganito po. Bali, ang para kay Bro Mario, ititigil niya na sapagkat hindi kayo nagkasundo doon sa showdown na tinanggap mo na daw. At ikaw naman, ay may kakayahan ka namang gamitin ang rules number 2 na none of the above o wala ka doon sa pinagpipilian niya. So, ngayon, so, ito pong ating desisyon dahil po ay desisyon ni Bro Mario na itigil ang debate. Officially close na po yung debating ito na ibig sabihin ay dito na po nagtatapos. Ayan, congrats sa ating dalawang debater. At salamat po mga manipulation. Pwede ba? Bro, pwede ba? Thank you. So yun ay para for the last time po ay bibigyan ko po kayo tinapos yun na o hindi na ituloy ang debate. Brother Mario, meron kang 1 minuto pakibigyan po sa screen. Go ahead. Okay. Kasi ganito mga kapatid, no? Unang-una nag-agree siya eh. Kasi pagka talagang mandirigma ka, handa kang lumaban, debater ka, pag umagree ka, huwag kang aatras. Umatras, anong gagawin ko? Ano pa mapapala ko sa kanya? Hindi pala mandirigma to. Hinahanap ko kasi yung palaban. Umuo ka, tas aatras ka, biglang none of the above ka. Kung itutuloy pa natin, tinatamad na ako kasi nakitaan na kita ng kahinaan eh. Bigla kang umatras, nakakawalang gana na. Kala ko pa naman magaling ka. Yung pala, tatakbo ka rin. Trash talk yan. Wait lang, MT, mute ka muna. Okay. So, bibigyan din po natin ng 1 minuto si Brother MT. Pa-mute po si Brother Mario para iwas Sabi ni Mario, tumakbo daw ako. Ang kanyang tanong, wala ho yan sa rules. Lumalabag sa rules ito eh. In short, siya ang tumatakbo kasi ayaw niyang maibalik ko yung tanong sa kanya para magkandatae ang MCGI. No? Malinaw ho yan na ang MCGI ang tumakbo po sa tagpong ito. Ako naka-abide ako sa rules eh. Ang rules, none of the above. Ngayon, saan niya ipapasok yung showdown niya? Para sa mga mangmang. Ano yan? Valid yan. Pero para sa mga magagaling, talaga pong hindi po abiding ang kanyang ginamit na tactics. No? Kaya nga sinabi ng moderator kapag nagkasundo, merong none of the above eh. O sino ngayon ang nasa rules? Sumusunod sa rules? Ay lumabag ang MCGI. Palibhasa, talo sa argumento at sa tanungan kanina. Hindi makasagot. No? Kung pwede pala isingit yung showdown, kanina ka patalo. Time, Brother MT. Time, Brother MT. So ngayon, ang gagawin natin, gagawa tayo parang nasa sugalan siya. So, makinig muna tayo kay Brother Paul. Brother Paul, baka pwede ka magbigay ng konting contribution ng evaluation doon sa debate pong nangyari. Brother Paul, kung saan ka ba agree, sino bang mas matimbang? 1 minuto lang, Brother Paul, o 2 minuto, bro? Nandiyan ka ba? Go. Kakakyat ko lang bro. Nawala kasi ako. Nawala ko kanina. So dito tayo kay yung lahat na statement. Okay. So dito tayo kay Habi. Okay bro. So bigyan natin kay yung ibang gusto umakyat mamaya. Bigyan natin ng 2 minuto si Brother Habi. Evaluation, Brother Habi. Sa narinig po ninyong debate kung sinong matimbang at sino yung hindi aangat o sino yung mababa para sa'yo. Go ahead. Unmute ka lang, Habi, ah. Pass ako, pass. Doon na lang muna. Pero baka maging bias gawa ng CGA ako eh.
Ano, okay lang MCGI po. Okay lang. Ano mo naman yung comments mo yun. Okay. So dako tayo dito kay ano po, kay Sondi Muak. Okay, ibaba muna natin si Brad Habi muna para makapyo iba. Brother Larry Selva, magsasalita ka ba, bro? Hello, opo, magandang Hello. hapon, magandang gabi. Apa. Hindi, yung unang-una, kung nasa roles naman yung none of the above, siguro, hindi na lang tinapos siguro yung debate. Yun ang nakikita ko dyan. Ngayon, yung kasing sa Matthew 23:23, hindi naman utos yun eh. Hindi talaga utos ni Kristo yun na magbigay ng ikapo. Meron ba namang utos na mapagpaimbabaw? Hindi utos yan. Kaya itong utos na ito, para lang talaga sa Israel. No. Bro Larry. Focus muna tayo sa evaluation doon sa debate na nangyari, hindi tayo doon sa argument Sige. nila. Siguro kailangan itigil ang Hindi kailangan itigil ang debate. Kasi nasa roles naman. Pero kung wala yun sa roles, tapos sinabi niyang katunggali na none of the above, yun ang dapat siguro itigil. Sige guys, Okay. I'm gonna introduce myself. Kasi lumabag. I am Cardinal Lumabag siya eh. Eduardo Yun lang. Manalo, the most reverend. Cardinal. Okay, inig ka muna. Ano ka ba? Yun lang, Nasa salita moderator. Okay, Hindi, may so pumasok bali, kasi. sabi ni Brother Selva ay May pumasok Apo. bigla. so yun na lang. Okay. Yun lang moderator. Okay, so agree naman ako. So dito tayo kay Zone, baka aakyat ito. Si Zone D. At yung iba pa pong gusto mag-apamay at magbigay po ng inyong Di makita comment. Pasdino kasi private. Request po kayo, Zone. Di pa private kayo eh. Okay, dito tayo kay INK 1914, Last Messenger. Okay. Okay, comments bro sa debate or evaluation doon sa naging debate nila, sino panalo, sino ba ang dihado. Ayan, Brother INK, meron kang 2 minuto, bro. Pamute lang, bro Larry. Bro INK. Wala si MK. Ano po, ibaba muna natin yung iba, bro. Siguro, bro. Para maka-up yung iba. Si Sondi. Okay. Yung host lang yung makakakita sa kanya. Ano na po tayo. Ikaw, brother, Mang Juan, baka gusto mo mag-evaluate at saka ano ba ang pananaw mo? Sino bang lampo yung dihado? Angel, lamang si Mario sa diskusyon na ito. Ngunit, siya rin pala yung umatras. So, nakikita natin si Yung comments. ah, Yan natin. si MT gusto pang lumaban. Pero nakitaan din ni Bro Mario na parang nawala na rin siya ng gana kasi nga umatras si MT. So, yung boto ko para kay Bro Mario. Yan yung boto ko. Okay, so yung boto mo para kay Bro Mario. Brother Larry! Sana naman yung boto mo, Brother Larry, kasi hindi ka naman nagbigay kanina ng direct nakamute ka ha. Hello. Sa wala akong papanigan sa kanila. No. Sabi sabihin, lumulutang ka pa sa gitna. Sagit lang. Sige. Dito tayo sa bagong app. Ang gusto ko kasi sana kung matuloy pa yun. Yun ang gusto ko. Hindi pa kasi hindi pareho naman ko tayo ng maano gusto. kung sino yung nanalo, sino yung lamang.
Oo. Pareho tayong Siguro gusto, moderator, subalit eh, kahit... Mm. Ano? Siguro moderator, ikaw yung judge diyan eh. Kung Hindi siguro ako hindi pwede ka ba mag-judge, pwede moderator mag-decision ako na eh. ano? Hindi, ayaw ko. Hindi. Magiging Hindi, bias ibig kasi may ako sabihin, moderator hindi, eh. ibig sa hindi ibig sabihin yung ano, hindi ka ba pwedeng ano na ituloy nila o hindi na? Hindi eh. Ituloy. Bro, Yung sasagot ako. hindi ka ba pwedeng Wait lang ano bro, na Mario. ituloy Bro Mario, nila o hindi hindi na? mo na bro. Ah. Hindi pwede po ituloy kahit gustuhin pa po sa kabilang panig. Kung ayaw na sa kabilang panig, wala kang magagawa. So, ang desisyon ng moderator as neutral, itigil na. Alangan makipagdebate ka, wala kang kalaban dyan mamaya. Ayun lang, yun diba? lang sa akin kung maganda sana yung usapan eh. Kaso ano lang. Okay. So, dito tayo sa bagong app muna. Makinig tayo sa kanyang comments. Brother, sino to nag-app na ito? Yung may napsak? Okay. Makalaban ko sa debate si Bro Mario kung okay lang sa kanya. Tip comments doon sa naganap na debate. Saan ang boto mo? Sino yung lamang at sino yung dihado? Paras po silang walang bilang kasi yung araw nilang tinataguyod ay wala namang bilang eh. Yun lang. Bali, ano bang religion mo, bro? O INC. Kung di sana Okay. sa kalaban ni Bro Mario ay nais ko sana siyang makalaban eh. Wag na daw, baka tumakbo na naman. Brother Mario, meron kahilingan, Brother Mario, kung gusto mo daw, meron daw siyang i-open na paksa ata ito, kung lalaban ka daw sa kanya o hindi. Ano ba yung sakali, brother, ano yung paksa na Ayan, Bro Mario, tinatanggap mo ba, Bro Mario, or ano ba? Anong religion niya? INC, bro. Ito, Mario, Hindi ako lang eh. kasi, Hindi ako eh. hindi, ganito, Bro Mario, ganito po, kasi ang hamon niya kasi yan yung ating tatanggapin, kung tatanggapin, or i-reject mo yun, bro. Kasi was na maghamon siya mamaya, tapos ikaw pa mag-i-implement ng bagong paksa, so parang may problema tayo dyan. Yung paksa niya, parang susuntok sa akin. Ako lang ang dedepensa. Wala akong titirahin. So ayon daw, bro, ayaw niya tanggapin yung inihain mo kasi puro lang depensa daw, dapat neutral daw yung paksa. Ay tama naman yun. Dedepensa eh. Magdedepensa. Pagka oo, sabi ng Biblia. Hindi yung nag-agree ka, tapos maya-maya Takbo yarn. Takbo yarn. Nag-agree, tapos maya-maya Nag-agree daw ako, hindi ko naman sinabing agree ako. Pambihira. Pambihira, mangmang. Pero nag-sabing agree siya, ang dami nakapakinig. Ay, Agree, no. oo. Okay nun. Kasi kuya si Bro Mario, Pero niya sinabing agree siya. ano niya sa mga post niya, sa live niya, tapang niya roon. Tunayan ko, sinungaling ang MCGI dahil hindi sumusunod sa kautusan. Uutos Tinalo na ayon nga sa kita eh. Biblia. Bakit ka na nga sa... Oo, sabi mo lang naman yun. Wala naman sa rules yung gusto mong trip. Oo, may mababasa. Latak ka naman eh, latak. Maya, nanok niya ba? Pambihira. Mahina MCGI, Bro Mario, mahina. Mahina, sobrang hina. Mario, Wag ako. Sa tagal ko na sa debating ito, lulukuhin mo pa ako. Okay, ganito na, guys. Ganito na. Takot ka man ka mo. Premte at Bro Mario. Tuldukan na natin po ito kung ano man po ang pananaw, desisyon nila, ibigay natin sa mga viewers. So, ito yung magiging maganda kasi mayroong nag-a-up dito na naghahamon ng debate. Sila yung ating i-entertain. Oo, hindi kayo, tapos na kayo eh. So, bali, ganito po kay brother, itong Greek ng pangalan, yung inihain niya na paksa. Baka, brother INC, mayroon namang ibang tatanggap sa paksa mo dito. Ayaw naman ni Bro Mario. Kaya baguhin ko na rin ang paksata. Sige, bro. Patunayan ko na Iglesia ni Cristo ang tunay